Ang tanong ko po, sa 12 apostol na ibibigay ninyong pangalan, sino po ang nagsuot ng rosaryo? Yun, palasi talaga, no? Palasi yung tanong. Halimbawa, kung ibalik natin kung ang iglesia ay nag-claim na sila ang may kaugnayan sa mga apostoles, kung ibalik natin, sino sa mga apostol ang nagsuot ng kurbata? Magasin. Napagkakaiba sa ganyan, di ba ba? Ang nagpasa ng Pasugo Magazine. Paano po kung masagot ko na nasa Biblia yung pasugo? Okay, Wow. Mr. Wendell Talibong. Sige. Ating basahin na ang mga apostol ay nagbabasa ng pasugo. Sige bro, anong talata bro? Na ang mga apostol ay nagbabasa ng pasugo. Pasugo nila ha? Pasugo nila. Magazine, at may magazine na nakalagay, Pasugo Magazine. Sige, Okay po. Sige, anong kayo po yung ang tinatanong ko, tapos ako po yung tatanong. Ang tanong ko lang po kung paano sabi mo kasi, Challenge mo kasi kami na may sabi mo mababasa kasi ka eh. kung may mabasa ka, 'di ba? Sabi mo kung may mabasa ka, 'di ba? Ang Binanggit sinabi ko mo yun po, eh. may mababasa po akong pasugo. Hindi ko po sinabing ang mga apostol nagbabasa ng pasugo. Rajan Busog Dong, na busog. Yes, brother Wendell. ipabasahin ko muna ito, no? Si C.E. Escobius, sabi niya, I was an INC for 15 years, back to Roman Catholic, the true Church of Christ, showing our support here from Sydney, Australia. Thank you, mga brothers. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, atin na namang sasagutin ang mga propaganda ng INC laban sa pananampalatayang Katoliko. Gamit yung iba't ibang mga aklat Katoliko. At kung maalala ninyo, may pahayag si Munting Kaalaman, yung Munting Kaalaman channel, na di daw pwede silang tatawaging iglesia ni Manalo. Dahil ang nakarehistro ay iglesia ni Cristo. Ito. No, pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no, iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga iglesia ni Cristo. No, tayo naman kasi narehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin iglesia ni Cristo at may katuparan pa ng hula. No, ang ano ko lang sa kanya dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tinutukoy. Kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali, no? Hindi po ako mo mali kasi ako ito para na ako sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga ako po umaanib at nakaanib na, kung gusto mo po ng isang formal na pakikinig, punta po kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero ako po, ito po isang pananaw ko at nakikita ko at talagang matagal na rin ako nagbibiblia at gusto ko talaga aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang dahil sila ay magagaling sa talata, kundi nakita ko talaga at naramdaman ko na ito ang tunay. So, ang batayan ba sa pag-anib ay bunsod lang sa damdamin ng isang tao? Kung maalala ninyo, mga kapatid, di po ba, kahit pa siguro mga kaanib ni Eliseo Soriano, ang kanilang damdamin, yung inaniban nila ay tunay. Kahit sa Islam, kahit sa ibang mga sikta, Seventh-day Adventist, bunsod sa kanilang damdamin na naramdaman nila na sila'y totoo. Pero yun po ba ang batayan? Tandaan natin, marami ang nabiktima sa maling akala. Ito ang bahagi, sasagutin natin mga kapatid, punto por punto. Magandang araw sa inyo mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ito po yung ikalawang bahagi natin na sinasabi natin na... So, ikalawang bahagi niya, ibig sabihin may unang bahagi. Tingnan ko po muna yung unang bahagi. Di ko pa nakita. Na kung bakit na matapos na ang issue dun sa Iglesia ni Manalo kung bakit ibig sabihin, gusto niyang
tapusin na yung issue kaugnay sa iglesia ni Manalo daw. Dahil para sa kanya ay di pwedeng tawaging iglesia ni Manalo. Bakit di pwedeng tawaging iglesia ni Manalo? Dahil nakarehistro daw sila sa Securities and Exchange Commission na ang nakarehistro ay iglesia ni Kristo. Therefore, hindi sila iglesia ni Manalo. Yon ang kanilang argumento, mga kapatid. Pero, alam niyo ba na isa sa mga argumento ng mga INC, ang batayan daw na ang isang relihiyon ay walang kaugnayan sa mga apostol. Una, yung nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Nasa Pasugo Magazine nila yan. Yung tatag ni Perez, wala daw kaugnayan sa mga apostolis. Bakit? Nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Ito po ang mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine. Si Teofilo Ora, kasama ng ibang mga kaanib na natiwalag sa Iglesia ni Cristo, ay nagtatag ng kanyang sariling relihiyon noong Mayo 1922. Meron ba tayong maipakitang katibayan mula sa mismong iglesia na tatag ni Perez tungkol sa simula at sa pagkatagtag nito? Narito ang isang bahagi na nakasulat sa rehistro ng iglesyang iyan. Kaya malinaw na wala silang kaugnayan muntiman sa iglesyang na natatag at nagsimula sa Jerusalem. See? Anong katibayan daw na walang kaugnayan sa iglesia natatag doon sa Jerusalem? Yung rehistro sa Securities and Exchange Commission. Ang tanong, ang INC ba, di ba narehistro sa Securities and Exchange Commission? Tingnan natin ang English na salin. Bakit English na salin? Dahil alam nyo na nakasulat ito sa Espanyol. Artikulos de Incorporación Prapol 4 na nakasulat Quilos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo. So ito ang bahagi sa SEC registration nila, mga kapatid, na mabasa natin. Translation, United States of America, Philippine Islands. Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office Industrial Trademarks. Felix Manalo, applicant, about unipersonal corporation or the society called Iglesia ni Cristo. The said applicant appears before this office and respectfully declares that the said applicant is the founder and the present head of the society named Iglesia ni Cristo and desires to convert the society into a unipersonal corporation. See? SEC registration nila. Kaya, kung tingnan natin ang mga nakasulat sa kasaysayan, malinaw ang kasaysayan. Kung sino ang founder, kailan na itatag, sino ang nagtatag, at saan. Ang mga kasaysayan ay nagkakaisa talaga na walang ibang tao na ituro na nagtatag kundi si Felix Manalo. Nasa World History by Gregorio Saidi, anong sabi? Ito po ang mabasa sa naturang history. Gregorio Saidi, Ansonia M. Saidi, Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas, ika-6 na edisyon,
sa pahina 163. Noong 1914, si Felix Manalo ay nagtatag ng Iglesia ni Cristo na ginamit ang pangalan ni Cristo, ngunit hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Yan ang patotoo sa history. Di po ba? Karamihan sa kanila, kahit mga ministro, gumagamit ng history. Tuloy natin si Munting Kaalaman. Wag daw, no? Pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no, Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo, no? Tayo naman kasi narehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin Iglesia ni Cristo at may katuparan pa ng hula, no? Well, hindi lang man si Felix Manalo ang nagparehistro na may pangalan, kahit sa ibang bansa meron ding mga nakarehistro sa kanila na ang pangalan ay Church of Christ na nauna pa kay Felix Manalo. Kaya di batayan mga kapatid na pag nakapangalan sa Iglesia ni Cristo ay tunay na. Ano ko lang sa kanya, dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tinutukoy. Ako ang tinutukoy. Kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali, no? Hindi po ako ano yung mali, kasi ito para na ako sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga ako po umaanib at nakaanib na, kung gusto mo po ng isang formal na pakikinig, punta po kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero ako po, ito pa isang pananaw ko at nakikita ko, at talagang matagal na rin ako nagbibiblia, at gusto ko talaga aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang dahil sila ay magagaling sa talata, kundi nakita ko talaga at naramdaman ko na ito ang tunay na hindi lang magaling sa talata, kundi magaling pa rin sa pag-chap-chap sa mga aklat Katoliko. Bakit? Napansin niyo kung tignan natin, pero wala na siyang video, no? Tinanggal na ang lahat ng video sa Tinig ng Karunungan. Matapos natin sinagot kasama ni Kabornok, tinanggal, wala na talagang video ang Tinig ng Karunungan, no? At ito kasi na aklat ginagamit nila, ito din ang ginagamit ng mga ministro. Kaya kung sakaling may debate, ang gusto nilang paksa dahil gagamitin nila mga aklat Katoliko, gusto nilang paksa na tindigan nila, patutunayan nila na ang Iglesia ni Cristo, yon ang gusto nila. Ang tunay na Iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo at siya ang maliligtas. Bakit? Idagdag nila yung siya ang maliligtas. Bakit? Dahil gagamitin nila itong aklat na ito. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Gusto niya, yung kinaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Ayan. Nabasa lang ang Iglesia ni Cristo sa Aklat Katoliko, mga kapatid. Abay, naglulundagan ang mga disipulo ni Felix Manalo. Dahil mabasa nila sa pahina 39 sa naturang aklat na ito ang nakasulat na whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. So, nasa aklat daw, pinatunayan mismo ng otoridad Katoliko. Pero alam nyo, ang pahayag na yan, kotisyon yan ni Santo Cipriano. Si San Cipriano ang nagpahayag niyan. Naunang pahayag ni San Cipriano, ito po ang naunang pahayag na iniwasan
bago yung whoever you are. Ito, mga kapatid, whatever you are. So ito, the bond of harmony stood firm, and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. Yun ang nakasulat. And then, pinagpatuloy yung mabasa na whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Yan, mga kapatid. Ito, no? Whoever he is and whatever he is, he who is not a Church of Christ is not a Christian. Kaya, dahil nabasa yung is not a Christian, therefore, ang Catholic daw, ano? Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Ang tanong, wala bang mabasa sa Biblia na salin mismo ng protestante na ang Katoliko ay Kristiyano? O gano'n na ba sila ka-inosente? Di ba nila alam na may mabasa? Dahil, pansinin ninyo, ang kanilang doktrina, bawat doktrina may katumbas na salin ng Biblia. Kaya, kung sabi niya, mabasa Church of Christ ay Kristiyano, hindi ang Katoliko, tingnan niyo ang paraphrase na ito. Ito po'y salin ng protestante, mga kapatid. At kung tingnan ninyo ang mabasa sa Romans chapter 11 verse 12, ito po ang mabasa natin. If the Gentiles have been so great gainers by the occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add the glory and greatness of the Catholic Christian Church? See? May salin pala. Ang problema lang, pag may mabasa na salin na ganyan, sasabihin nila, piki. Pero sila gumagamit ng iba't ibang salin, kahit sa salin ng Katoliko na wala naman silang sariling salin. So, napansin ninyo, mag-ingat talaga. Mga aklat Katoliko, ginagamit nila. At sa kanilang paggamit, pinag-chop-chop. Mabasa lang ang Church of Christ sa aklat Katoliko, abay, sasabihin na ng mga ngaral ni Manalo, mga kapatid, kahit otoridad Katoliko, pinatunayan po na ang pangalan ng iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag na Iglesia ni Cristo. At nandito pa sa aklat Katoliko na ang pamagat ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ano po ba ang nakasulat? Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274 tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patotoo ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng Iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Yun, ayon daw sa aklat Katoliko. Imagine, kung gagamitin man natin mga kapatid, ang
Kunti lang, kahit kunti lang na common sense. Maniwala na kayo na yung inaniba nila na sikta ay pinatunayan sa Aklat Katoliko mismo. Kinukot pa si San Cipriano. Bakit? Si San Cipriano ba? Kaani ba yan sa iglesia ni Manalo? Ito ang binasa ng ministro. In regard to Matthew chapter 16 verse 18, Saint Cyprian speaks of the building of the church by Christ and designate the church of Christ. Ngayon, ang taktika ng mga ministro, alam niyo, kung gusto nila letra por letra. Okay. Kaya nga, kung maalala ninyo, nung ginamit natin ang Confraternity Version, na sa Matthew 16:18 mabasa ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Abay, kahit pa ang mga SDA nagsasabi, ano daw, tampered na Bible yan. Tampered na Bible dahil di mabasa. Pero napansin niyo, di ba ninyo nahalata, ginamit nila ang fundamentals of Catholic dogma. Yung kotisyon ni San Cipriano. Anong mabasa? Ito ang mabasa. Ulitin natin. Sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, Saint Cyprian speaks of the building of the church by Christ and designate the church of Christ. Kung balikan natin ang kanilang argumento, mabasa ba Mateo 16:18, salitang Church of Christ? Di po ba walang mabasa? Pero ginagamit nila ang kotisyon ni San Cipriano para aagawin nila ang patutuo nito. Dahil mabasa ang Church of Christ, inaangkin nila. Anong tawag diyan? Di ba? Squatter. Pero, ano ba na Church of Christ ang binanggit sa naturang fundamentals of Catholic dogma? Ito po, mga kapatid, ang ating mabasa. To describe this Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Christ. See? So kaya, yon, mag-ingat talaga. Una, yung kanilang propaganda na tinalikuran na daw nating mga Katoliko ang pangalang Church of Christ dahil sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church, mali. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa man nga sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Yan, tinanggal daw ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi yan totoo. Propaganda lang yan. Para maagaw nila. Bakit? Malinaw ang pinutol nila, mga kapatid. No? To describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. See? Kaya, matutunan ba nila na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo? Hindi. Bakit? Pansinin niyo ang mga ministrong Manalo.
Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. O, see? So, galing na mismo sa kanilang bibig, mga kapatid. No? Pero, dapat alam ninyo kung anong mga aklat katoliko, itong mga ginagamit. Ang problema lang, mahirap na hanapin ang mga aklat na ito. Pero sa lahat ng mga CFD, dahil mga ministro, bahagi talaga nila na mga ministro manggagawa, merong mga kopya dahil alam nila kung paano at saan napahina ang pinaputol-putol at pinagchap-chap. Dapat meron din kayo. Kahit mahirap hanapin na, hanapin talaga natin para magkakaroon tayo ng ganito. Pinagchap-chap nila. O, halimbawa, itong isang aklat na ito, The Spirit of Catholicism. Sandali. The Spirit of Catholicism. O, ito. Itong aklat na ito. Ginagamit din ito ng ministro ni Felix Manalo. Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang patotoo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan, na walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Hindi po naman ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang iglesia ni Cristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. Ito, pansinin po ninyo. Kung wala ang wika ito, ang tinutukoy niya wala sa iisang tunay na iglesia, ang sabi niya, walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Mga kapatid, kung wala itong mga aklat na ito, ibig sabihin walang source sa pangangaral at pagbaluktot itong mga mangangaral ni Felix Manalo. Bakit? Nabasa lang ang Church of Christ. Abay, kahit otoridad Katoliko, pinatunayan na kailangan kang aanib sa Iglesia ni Cristo. Ang tanong, sinong Iglesia ni Cristo ang binanggit sa aklat na yan? Dapat aware kayo mga kapatid. But the Catholic Church alone preaches like her divine master, like one having power. Matthew chapter 7 verse 29. By the unbroken series of her bishops, she stands in a real historical connection with Christ and His apostles. See? Pinutol na naman. Di ba ba? Kaya, mag-ingat. Dahil, maraming nabiktima. Maraming nabiktima sa INC. Incomplete talaga. Okay, ito naman tayo sa kanyang kasama naman, si T.R. Ruben de la Rosa. Alam ko, hindi yan tunay na pangalan. Yes, magandang gabi po sa bumubuo ng punto por punto at nakikiramay po kami doon sa kamag-anak nung namayapa. Ang unang tanong ko po,
Meron po kasing isang pare na nag-trending na ang sinabi niya po ay mayroong 18 senador na naghudas. Ang tanong ko po ay sa bahaging ito ay una, yun po bang 18 senador na naghudas? Bro, hindi namin panghihimasukan ng mga political aspect, bro. Doktrina lang kami, bro. Apo. Change question, bro. Change question ko po. Apo. Ito po, sunod ko pong tanong kung ayaw nyo pong tanggapin yung ganyang tanong po. Dahil sa ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang may apostolic succession, sumunod sa mga apostol at itinaguyod ng aral katoliko, ang tanong ko po, sa 12 apostol na ibibigay ninyong pangalan, sino po ang nagsuot ng rosaryo? Yan. Palasi naman yan tanong na yan. Palasi po. Babaguhin ko na lang po. Sasagot ko na ako Dahil, yun, palasi talaga, no? Palasi yung tanong. Halimbawa, kung ibalik natin, kung ang iglesia ay nag-claim na sila ang may kaugnayan sa mga apostoles, kung ibalik natin, sino sa mga apostol ang nagsuot ng kurbata? Magasin. Ano pagkakaiba sa ganyan, di ba? Ang nagpasa ng pasugo magasin. Paano po kung masagot ko na nasa Biblia yung pasugo? Mr. Wendell Talibong. Sige. Ating basahin na ang mga apostol ay nagbabasa ng pasugo. Sige bro, anong talata bro? Na ang mga apostol ay nagbabasa ng pasugo. Pasugo nila Pasugo nila. At may magazine na nakalagay, pasugo magazine. Sige, okay po. Sige, anong kayo po yung ang tinatanong ko, tapos ako po yung tatanong. Ang tanong ko lang po kung paano sabi mo kasi, challenge mo kasi kami na sabi mo kasi kung may mabasa ka, 'di ba? Sabi mo kung may mabasa ka, 'di ba? Ang sinabi ko po, may mababasa po akong pasugo. Hindi ko po sinabing ang mga apostol nagbabasa ng pasugo. Yun kasi ang tanong 1939, pasagutin niyo po ako. Tinatanong niyo po ako tapos ayaw niyo po magpasagot. 1939 po ang opisyal na unang pagkakaimprenta ng pasugo. Paanong makapagbabasa ng pasugo ang mga apostol? Ayun pala. Yung rosaryo. Ang rosaryo, bro, ang rosaryo na inutos ng simbahan, 4th century. Paano magsusuot ang mga apostol noon? 4th century, wala nang mga apostol noon. So, quits na tayo. Sa makatuwid, inimbento lang po ninyo yung sa makatuwid, inimbento nyo rin yung pasugo nyo. Inimbento nyo rin yung pasugo ninyo. rin yung pasugo nyo. Tatamaan ka bro. Sunod po na tanong. Mali ang tanong. Sunod na tanong. Sige, sunod na tanong. Sunod po na tanong. Sunod po na tanong. Sige, dahil sunod na tanong. po ang sinasabi nyo, kayo ang may apostolic succession at sumunod sa mga apostol, na dapat ang aral ng Katoliko ay sumunod sa mga ginampanan at ginawa ng mga apostol. Ang tanong ko po, sino pong apostol sa 12 apostol ni Kristo ang nag-sign of the cross? Mali yung tanong niya, Brother John. Sino naman, Brother John? Sino naman sa mga, wait lang, sino naman sa mga apostol kaya ang gumamit ng teleradyo para ipangaral ang Biblia? Eto yun, kasi yung tanong niya kasi Hindi kargado po ng ako fallacy. sumagot sa tanong nyo. Sino kayang apostol ang gumamit ng Net 25? Kaya nga bro, we're just using ano bro, ano ba yung tawag dito yung reverse psychology. Reverse psychology. Nyo po ko o kayo na po mag-uusap? Ginagamitan ka namin ng reverse psychology kasi ang tanong mo kasi kung sinong apostol ang nagsa-sign of the cross. Nagsa-sign of the cross. Sinong apostol? Sino kayang apostol ang nagpahayag ng salita ng Diyos nakaharap sa Net 25? At saka sa TikTok. Sa makatwid, wala po. Yung wala. Bakit nyo ginagawa yan kung wala? Ito, bro, wait lang. Wait lang muna. Kasi talaga ang kanyang wait lang muna. Yung tanong niya. Halimbawa, kung ibalik natin, mga ministro ni Felix Manalo gumagamit ng Lamsa translation. Kaya kung ibalik natin, sino sa mga apostol ang gumagamit ng Lamsa translation? Di ba wala?
At ba't saka niya ang ginagawa ngayon? Oo. Bakit niya Ate na ginagawa siguro yun? siyang advice Brother Jando, Brother Angel, para hindi ganito yung sagot namin, bro. Huwag mong itanong yung tanong na fallacy. kung Bagkus itanong ibabaliktad mo, sa'yo. bakit kayo nagro-rosaryo? Bakit yun. kayo may sign of the cross? Yan ang tamang tanong para sagutin ka namin ng tama. Kasi kung hahanapan mo kami, sinong apostol ang nagro-rosaryo? Sinong apostol ang nagsa-sign of the cross? Babaliktarin ka namin. Sinong apostol nagbasa ng Pasugo Magazine? Sinong apostol nagsuot ng kurbata? Sinong apostol ang nangaral gamit ang Net 25? At lahat ng ginagawa nyo na hindi ginawa ng mga apostol. At sinong apostol ang nagturo? Sinong apostol ang nagturo na si Felix Manalo ay sugo? Reverse ko yan, bro. Kaya wag kang magtanong na mga ganyan kasi fallacy question yan. False dilemma and fallacy of silence. At saka ito ha. Sabi niya kasi invento. Ito yan, bro. Papalala ko lang ha. Hindi kasi turo sa Biblia yan na sumunod lang sa mga apostol. Hindi. Ang sabi sa Biblia kasi ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya lahat ng doktrina ng Iglesia Katolika na sa tingin nyo ay hindi mababasa sa Bible, ipinahintulot ng Iglesia Katolika yon, ng Iglesia sa lupa. Sabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Therefore, may sign of the cross kami, pinahintulot ng Iglesia. May pahintulot ni Kristo yon. Nag-Christmas kami, may pahintulot ni Kristo yon kasi pahintulot ng Iglesia. Meron kaming rosaryo kasi pinahintulot ng Iglesia. Therefore, pinahintulot ni Kristo. Kasi sabi niya, anuman ang ipahintulot nyo. Sa madaling salita, nung panahon yun, hindi pa na ipapahintulot. Dumating yung panahon na nag-i-improve yung yung Iglesia, nagde-develop siya, lumalaki yung mga membro. Kaya idinagdag sa mga practices yung rosary, sign of the cross. Pero hindi nagbabago ang totoo, bro. Sabi ng inyong pasugo, the Church of Christ has thoroughly becomes the Catholic Church. Kaya kapag sinabing Iglesia ni Cristo, Katoliko lang yon. Kung hindi ka Katoliko, hindi kayong Iglesia ni Cristo. Nagtawag lang kayong Iglesia ni Cristo kasi yun ang inyong ipinarehistro. Pero biblically, Iglesia ni Cristo, hindi kayo ang biblical na Iglesia ni Cristo. Kasi sabi ng inyong pasugo, the Church of Christ has thoroughly becomes the Catholic Church. So yun ang ibig sabihin nun. Kaya kung meron man kami mga turo ngayon na hindi basa sa Bible kasi ipinahintulot ng Iglesia namin yan. Yan bro, yan ang aming sagot sa iyong katanungan. Okay na ba? Last gist na. May follow-up question ka pa? Go ahead bro. Nag-mute siya? Hindi na salita nag-mute nga. Go ahead bro. Baka may follow-up question ka pa. I-mute nyo ako. Iba yung nag-mute sa i-mute. Okay, magpapasalamat na lamang po ako dahil sa alis 10 na po at binigyan nyo po ako ng pahintulot na makapagtanong. Ang iiwan ko lang pong salita ay biblical din po yung sinabi nung pare tungkol sa 18 senador na naghudas. Kaya dapat pong sagutin dahil maraming Katoliko ang nagtatanong tungkol dito. Sabi nga ni Brother... Sagutin ko yan sa susunod, Brother Jando. Sagutin mo sa susunod. Bukas. Pwede. Sige, pasok siya bukas. Meron kasing kasabihan sa turo namin kapatid na nemo that code non habit. Ano ang isasagot namin kung wala pa kaming alam kung ano yung sinabi? At saka sana sa mga nasa mga nakikipagsubukan sa amin, huwag kayong magtanong ng isang tanong na pag ibinalik sa iyo hindi niyo rin naman masagot. Diba? Walang mababasa sa Biblia na Bible alone, no? At saka walang mababasang ganun. Hindi kami Biblia at saka Brother Jando, bigyan mo na natin ng ang dalawang kapatid natin bro. Kanina pa yan sila nagpataas bro. Kawawa naman. Si Alvin. At yan Brother Alvin at yung isa pa. Sana yung isa. Baka importante yung mga tanong nila. Brother Alvin, meron kang tanong. Gusto mo itanong? Alas 10. Brother Alvin, hello, good evening. Ay, hello po, good evening po. Go ahead bro, meron kang gusto itanong bro? May tatanong lang po ako. Regarding po dun sa halimbawa po, yung may nabasa po kasi kami na pag yung na abort o na nakuna na bata, kailangan daw po bang pangalanan? Brother, Brother Angel na yan. Brother Angel,
Yung abort daw na, yung bata daw na abort, kailangan pa daw siya pangalanan. Oh, bro, wala naman pong problema doon, no? Pero yung pangalan, wala nang problema. Kung gusto mo siyang pangalanan, wala namang turo ng simbahan, o wag yung pangalanan niya, no? Hindi. Ang hindi lang pwedeng gawin yung pabinyagan yung namatay na bata. Kahit yung mga namatay na hindi na pwedeng binyagan. Pero kung bigyan mo ng pangalan, wala namang problema, kapatid. Wala namang sa church yan, no? Ang lang at wag lang natin gawin yung pabinyagan. Kasi pagka yan, inano nyo po sa church yan, babasbasan lang, yung prayer lang ng church para sa kanya, but not binyagan. Ngayon, kung kayo, wala namang masama doon kung bibigyan nyo ng pangalan kasi alam nyo, as long as na na yung tinatawag na conception, nag-meet na yung egg cell or sperm cell ng lalaki to babae, may kaluluwa na yon. So, pwede nyo nang lagyan ng pangalan, bro. Bigyan ng pangalan. Wala nang problema. Ang wag lang gawin, pabinyagan, pero kailangan pa rin lagyan nyo ng decent na konting dagdag kalaman, decenting po, no? Paglilibing din. Hindi kagaya ng iba, tinatapon na lang. Kasi tandaan natin, ang tao, ang kahit fetus yan, tao pa rin yan. Sa turo ng simbahan, may kaluluwa na yan. So kailangan niya, deserve niya na may reverence na paglilibing sa kanya. No? So yun lang po yung dagdag natin, but pangalan, wala na pong problema kung bigyan mo ng pangalan, kapatid. Bro, i-follow up ko lang po. Kasi po, yung nangyari po kasi sa amin na yung nakunan po si Mrs. Dumiretso po siya habang naliligo Tapos pagpa-check up namin kinabukasan sa doktor, wala na po. So parang nasama na po siya sa drainage. Wala. Hindi, no fault on your own naman po yun. So, wala na po problema, kapatid. Bigyan mo ng pangalan at hindi na, no fault on your own. Hindi nyo naman, kumbaga, hindi nyo naman yun, no? Ang tawag niyan sa simbahan is no intention. Nagkakasala ang tao, kapatid, sa lahat na nakikinig. Kapag mag-intention ka at may knowledge ka. Pero kung yun hindi mo naman intention na maduguan at sumama yung fetus doon o yung hindi mo naman yun, bro. Hindi kasalanan ni Mrs. yun na hindi siya nailibing dahil nga doon sa miscarriage na nga siya, kapatid. Opo. Salamat yun po. Okay po. Salamat po sa Diyos. Okay, dahil alas 10 na po ng gabi, ipapalala ko sa mga kasamahan ko na meron pala akong may talakayan ako bukas. So, maaga ako magbubukas ng live ng punto por punto. Anong oras, bro? Kasi si PTR James, gusto niyang makipag-debate bukas. Paasa na, bro. Wala, hindi sisipot yan. Ayun na nga. Inaasahan ko na hindi siya sisipot kasi hindi Anong oras? Pero anong oras daw? Alas 7 kasi hindi ko sinang-ayunan yung yung gusto niya na King James version lang ang gagamitin. Inaasahan ko na hindi yan sisipot kaya maaga ako bukas kung sakali na agad na lang. Magla-live siguro ako bukas siguro sa YouTube ko na lang alas 7. Pero kung sakali na matutuloy siya, ibubuksan ko yung punto por punto, ganun na lang siguro gagawin ko para makasiguro ako na hindi ma-double yung yung live streaming ko. So, alas 7 bukas is may talakayan ako. Baka i-try ko i-live sa YouTube ko 'yan. Kung sakali na magbukas ng matuloy bukas yung talakayan namin dalawa ni PTR James. Ang gusto niya kasi patunayan ko na ang Iglesia Katolika ay iglesyang tinatag ni Kristo ayon sa Biblia. So, yun ang gusto niya. So, pumayag naman ako ayon sa Biblia, pero ang gusto niya naman niya King James Version. Kung papayag daw ako, sabi ko hindi ako pumapayag. King James Version lang, hindi ako papayag. Biblia. Sabi niya, meron siyang sa akin na meron daw usapan na kapag ang babasahin kong Biblia ay hindi tugma sa King James Version niya, hindi daw dapat tanggapin. Hindi daw dapat tanggapin kasi bogus daw. Kung hindi, kung gusto mo sabihin bogus ito, kailangan mo maglabas ng ebidensyang bogus ito. Ngayon ang sinabi ko kanina, yung King James Version na gusto mo, ayon sa Awake Magazine, ay meron siyang 50,000 errors. Ayon sa Awake Magazine. So meron akong referensya patunay na kung may bogus man yung King James mo, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ayaw niya tanggapin kasi
hindi tugma, sabi niya, ay, mali yan, mali yan, mali yan, mali sinasabi ng saksi niyo, mali yan. Sabi ko, hindi ko naman sinasabing akin yan sa saksi niyo. Kaya ganyan, may ibig sabihin ko ba, may referensyang papatunay na bogus ang bersyon. Hindi ikaw lang yung magsasabi na bogus ang Biblia. Kasi hindi tugma sa binabasa mo, sabi mo na kagad na bogus. Hindi ganyan. Ngayon, hindi ako sumang-ayon. Expect ko na talaga na hindi sisipot si PTR James bukas. Expected ko na yon. Pero kung sakaling sumipot siya bukas, magbubukas ako sa live ng Punto por Punto, ibig sabihin, maaga na yan, hindi ko maano yung oras dyan, Brother Angel, hindi ko alam kung makapag-gospel reflection ka pa ba, kung talagang matuloy, no? Kasi, pag hindi ko kasi yan, tinuloy, baka ako yung kanya ipalitaw na natakot kasi mahirap na PTR James pa yung bibig nun. I-adjust na lang sana mga alas 6, ganun. Alas 7 sinabi niya, sabi ko Alas 7. Alas 7 sabi niya kasi alas 6 rosary time namin yung alas 6. Kasi alas 7 sa Pilipinas 6 sa isang iyo. oras na lang, isang oras na lang kasi alas 8 tayo. So isang oras baka walang punto por punto niyan. Galagitnaan na. Pero I expect bro na hindi matutuloy yan bro. So, may binanggit kasi siya kasi na okay lang sa kanya na hindi matuloy. Kaya ako natawa kanina kasi ayun na nagparamdam na hindi matutuloy. I expect bukas na hindi yan matutuloy. Pero much better na ready pa rin ako baka sakali na tutuloy siya at least tuloy ang laban. Yun na sabi niya, alas 7 ng gabi. Sabi ko 8. Sabi niya 7 eh. Mabigyan ko na lang baka sakali na matuloy yung laban namin dalawa ni PTR James. At ayon sa Biblia, sabi niya na ayon sa Biblia, so hindi pwede na King James version lang. Gagamit ako ng ibang translation. Pinakita ko yung kanina, yung aking hawak na Biblia, ito, yung Richard Baxter translation at itong 1611 King James version. Sabi niya ito, bogus na itong King James daw na ito kasi bagong-bago, hindi naman yan yung luma. Pero gusto niya gamitin namin yung Biblia, kakabili lang niya. Kaya bukas po yan, alas 7, kung sakaling matutuloy. Kung hindi matutuloy, okay, punto tayo, no? Okay? So, paano ko lang yan sa mga manunood. At bukas ng umaga, alas 10, sa live ko sa YouTube channel ko, Straight to the Point, is baka magbibisaya ako kasi may talakayan ako with Jerwin Rosales at ang moderator ay si Bulawanong Oras. Ang topic, patutunayan ko na isa lamang kahangalan. Bisaya yun eh, sa Bisaya pa, matud-an ako nga usa kadakong hinanggaw. Matud-an ako nga usa kadakong hinanggaw ang interpretation sa SDA sa Daniel 7:23 to 25. Sa Tagalog pa, patutunayan ko na isang malaking kahangalan ang interpretation ng SDA sa Daniel 7:23 to 25. So, dahil Bisaya yan bukas, so mga Tagalog, pasensya na po kayo. Kasi si Bulawanong Oras, hirap magtagalog, si Jerwin, hirap magtagalog. Doon lumalaban naman ng Tagalog. Try ko lang bukas, baka papayos lang magtagalog bukas. Pag hindi sila pumayag na magtagalog, wala akong magagawa. Ang kailangan lang is matupad yung matagal na naming tema ni Jerwin na matagal ko na yung sa kanya eh. Hindi lang nangyayari, no? Kaya ang sabi niya, natakot daw ako, kumari daw, bukas agad, bukas. O sige, bukas agad. Ngayon, so bukas, dalawang talakayan ko bukas, sa alas 10 ng umaga, si Jervin Rosales, sa alas 7 ng gabi, si PTR James. At ngayong darating, anong yung araw ko bro, yung sa Muslim bro? Anong araw yon? Yung sa amin Sabado, yung sa inyo sa Lunes. Yung darating na Sabado ng gabi sa inyo? Oo. Amin Lunes ng gabi. Lunes ng gabi sa inyo. Sige. So, 3 talakayan ang sasalubungin ko ngayong linggong ito. Rajan Dong. Busog. Yes, Brother Wendell. Ipabasahin ko muna ito, no? Si C.E. Escobio, sabi niya, I was an INC for 15 years, back to Roman Catholic, the True Church of Christ, showing our support here from Sydney, Australia. Thank you, mga brothers.
Yan. So, Brother Jando, nag-adhom na naman sila sa atin nag-send na naman si Tiyuds Anibar sa akin. Si Tiyuds Anibar ang nagsisend sa akin, bro, sa tirada ng mga ano sa atin. Sabi niya, nag-adhom na naman, bro. Dapat talaga hindi payagan na pumasok. So, isend ko na naman sa para mapanood nyo yung sinabi ng mga TikTokers na The Revealer. Isend ko sa Babyface. So, agad-agad, inatake tayo agad-agad. Ganyan. Sila lang yung magkakasala dyan. Sila lang yung may impyerno dyan, ano? Sinubukan niya sa leading question kanina gamit ang Aklat Katoliko na pinagbabawalan tayo paggamit ng mga iba't ibang version. Ba't ginamit natin? Ayan. Sila din. Di ba pinagbawalan? Ang sinasabi din, ang mga Katoliko, hindi naman sinabi lahat, no? Kaya nga every law there is an exception, no? Kaya kami exempted kami diyan kasi kami nagtuturo exempted kami diyan. Kung gamit mo ng ibang version, walang violation sa amin 'yan. Ang pinagbabawalan lang yung mga ordinaryong membrong wala namang background. Naiintindihan lang mo. Nagtatawanan na sa komento dito ng mga INC dahil yung pag-antanda ng cross, di daw mabasa sa Biblia, imbinto lang. Yun, umanong rosaryo, di mabasa sa Biblia, imbinto lang. Nagtatawanan na sila dito. Pero ibalik natin, dahil ang kanilang argumento, litra por litra. Di po ba, nakasulat sa Pasugo Magazine ninyo, January, Marso 1995, pahina 8, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Ito lang na punto. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Ang tanong, kung gusto niyo litra por litra, saan sa Biblia nakasulat, the Catholic Church, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church? Sino sa mga apostol ang nagturo ng ganyan na nakasulat sa inyo? Di ba ba? Balik sa inyo, Brother Jando. Yan. At saka tanggapin yung totoo. The Church of Christ has thoroughly becomes the Catholic Church. Kaya kung hindi kayo ang Katoliko, hindi kayo ang Iglesia ni Cristo. Kaya kayo natawag na Iglesia ni Cristo kasi yun ang pangalang napili ni Manalo sa pagpaparehistro. Yun kayo natawag. Pero hindi kayong Iglesia ni Cristo sa Biblia. Bakit? Pero, Brother Jando, ang Iglesia ni Cristo na pangalan nila, malinaw, na yo'y pangalan sa kanilang kumpanya. Bakit corporation kumpanya? Corporation kasi. Kumpanya pala. May income. Pangalan sa kampanya. May ano kasi yung corporation kasi yon. Tsaka natawa ko doon sa isang sa isang pasugo nila dito, natawa ko ba? Ito, di ba, tabi ko yung is about sa itong tawag sa kanila Iglesia ni Manalo. Ito yung isang nakita kong pasugo dito, natawa ko dito. Sabi ganito, pasugo, January 1974, page 8. My church, note his words. My church, my, is a possessive pronoun that denotes possession in an ownership. Yung sinabi ni Cristo ba na, I will build my church. Ang my is a possessive pronoun that denotes possession and ownership. Napakaliwanag ng kanilang paliwanag ngayon. Sa unahan naman, ito naman sabi ng Philippine Free Press. Sabi ko February 11, 1950. When we express shock at such censorable language, Manalo said, "Why? Who is Quirino? He is a man just the same as I am. I am not afraid of him. Show fear to no man. That is the best way to defend your rights. Members of my church were beaten up." Ano daw yung my is a possessive pronoun na nadideklara siya na siya ang nagmamay-ari. Maliwanag. Ibalik Brother Jando, yung my possessive. Possessive. Ito. Ayan. My church, note his words. My church,
My is a possessive pronoun that denotes possession and ownership. Oh, tapos yung kanyang members of my church were beaten up. O di my church, di possession siya nga may-ari noon. Oh, wag kayong magagalit. Oh, bakit? Marami kasing INC sa mundo, hindi naman kay manalo. UCCP, INC rin 'yon. Hindi kay manalo 'yon. Yung Church of Christ Scientist ni Eddie Mary Baker. Hindi kay manalo 'yon. Meron ding Iglesia ni Cristo na hindi gumagamit ng instrumento. A cappella pag sila kumakanta, ay iniwala sila ng Diyos si Cristo. Hindi kay manalo 'yon. Kung sabihin mo ngayon Iglesia ni Cristo, baka mag-react sila. Hoy, hindi kami ganyan ha. Hindi kami ganyan. Taka ka lang tabi niya. Baka sabihin nila yung ganun ba? Hindi kayo tinutukoy. Tinutukoy ko yung kay Manalo. Alagyan mo lang Manalo. Baka madamay kami dyan. Hindi kami nagtuturo ng ganyan. Ito pa. Yung Iglesia ni Cristo, the Church of Christ has totally become the Catholic Church. Hindi kayo Manalo yun. Di ba? The Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. Kaya yung Iglesia ni Kristong sa Biblia, sabi nila, becomes the Catholic Church. Kung hindi sila ang Katoliko, hindi sila ang Iglesia ni Kristo na nasa Biblia. Ganun lang kadaling ipaliwanag yun. Okay, maraming salamat po and time to say goodbye na 10:17 na po. Alben, okay na ba Alben? Kiniro na, kanina pa na okay yan. Kasi nilang ko lang double check ko lang kung na-mute ko ba, hindi ko na-mute. Okay, so din ang ibigay para sa huling mensahe at pasalamat, hindi nakasagot si Brother Romer. Pasensya ka na Brother Romer ha. Alam mo naman, pag may ibang sekta, ginagawa namin top priority kasi para magiging mainit ang talakayan. Brother Romer, ikaw muna mauna. Okay lang yan bro. Brother Jando, wag naman nating araw-arawin yung ganun sila bro kasi pag ganun nangyayari yung iba hindi natin mabibigyan ng panahon na makapagtanong sa atin yung mga kapatid natin. Lalong-lalo na ngayong linggo na to marami tayong katalakayan. So kung bukas papasok sila, entertainin na natin sila yung mga kapatid natin na magtatanong sa atin about sa faith natin. Ating nilimitahan ng 5 tanong lang. 5 tanong lang sa kanila. Kasi kayo ay minsan lang pumapasok dito, so 5 tanong lang sa inyo. Sa mga ordinary na nagtatanong sa atin, hanggang 3 lang, di ba? Pero dahil sila ay doctrinal talaga yung banggaan talaga pag may ganyang pumapasok, sabihin, tagdi 5 tanong lang sila. Okay? So, meron pala akong napansin kanina bago ako mag sa inyo, mag-end dito Sabi, wait lang, brother, Romer. Napansin ko ito kasi kanina wait lang. Saan ko ba na-save yun? Baka dito sa face, wait lang. Saan ko ba ito, na-save ito, nakita ko ito. Yan ito ay, wait lang. Ito ay, ganito ba kasabi ang pag-atras ng porsyento sa day 3 debate laban sa The Revealers. Natalo ang Vice President ng CFD na si Tamperd Talibong. Natalo in your dreams. Tamperd Talibong. Pero nung pumasok sila dito ba dyan na wala ka, gumamit ang Tamperd sa na Bible, yung ginamit nila yung Bisaya, yung ako tawag dili Diyos, binasa ko sa Greek, walang ganun. Ano yan bro? Yun na nga, yung ginagamit na lang yun ay King James Version Bisaya. King James Version Bisaya yun, ang Biblia yun. Kaya kung sisilipin mo yung semicolon, yung pagkakalagay ng mga words sa verse 23 at verse 25, parehong-pareho. Sa 24 lang na iba, John 8:24 lang na iba kasi lagyan nila doon si tao o dili Diyos. Sila yung tampered. Malinaw na hindi umubra ang porsyento sa kanilang pagiging chismoso. Chismoso daw. Meron ba chismoso na ang naglathala official gazette? At Mantakin hindi lang yan, mo. sa official gazette, malinaw na official yan. Ang desisyon, final verdict. Di yan mababago. Maliban lang sa loob ng 15 days o 10 days ay isinumiti nila sa tinatawag na Supreme Court. At maliban dyan,
yung ginagamit din nila na deklarasyon ni MacArthur, may inilabas na ruling ang Supreme Court diyan. Anong inilabas na ruling ng Supreme Court? Imposible naman. Inosente sila o nagmaang-maanga na lang. Na lahat ng mga pending sa lower at higher, valid. Pending at decided, valid. Nasa desisyon yan. At may ruling din. May ruling din ang Supreme Court kaugnay sa recantation o retraction na hindi agad-agad paniniwalaan. Yung retraction na dumaan sa korte. Ano pa kaya yung retraction na hindi na dumaan, lumabas lang pagdating ng 10 taon? Isip-isip naman yan. At saka ito, sabi niya dito, mantakin mo. Lagi nilang pinapaksang Rosita Trillanes rape case para siraan daw tayo. Tapos biglang personal issue daw. Unang-una, nagsabing personal issue si Father Darwin yun. Bigyan ko lang ng linaw ito Pinatigil ni Father Darwin kasi personal issue yon, hindi doctrinal issue. Itinalakay yun ni Father Wendell dahil doon sa atake ni RMJ Aguila na bakit daw maraming pare, bakla. Sagot yun ni Father Wendell sa kanila. Kung nauwi man sa personal issue, hindi alam ni Father Darwin yun. Yan, nung nalaman ni Father Darwin, sabi ni Father Darwin, itigil yan kasi personal issue yan. Sabi nito, tinatalakay daw tapos biglang personal issue daw. Anong bigla? Talagang personal issue yan. So, pinabura pa ni Reverend Father Darwin Bergit-Gano ang video nila sa YouTube channel kasi magagamit laban sa kanilang kasinungalingan. Mali! Pinabura ni Father Darwin kasi hindi maganda na ang personal issue pinag-uusapan sa punto por punto. Napakasinungaling talaga nito. Hindi naman nabura ang sa akin. Ang kay Brother Wendell, hindi naman nabura. At hindi ko binura yung sa akin. Ang kay Brother John Ray, hindi rin naman binura. Kaya kung sino man ang may-ari nito na nagtatago rin yung mukha kasi takot siya mabanatan, ito yung masasabi ko sa iyo. Kung magsisinungaling ka, ituloy mo lang. Alam mo kung bakit? Diyan ka may impyerno. Okay. So, ating ibalik kay Brother Romer sa kanyang huling mensahe. Pasalamat. Brother Romer, balik ko sa iyo. So, maganda yung topic. Hello, bro. Ganda yung topic, bro. Sige. So, basahin ko lang, bro, no? Yung dagdag lang. Aling topic yung maganda, bro Romel? Aling yung topic na maganda? Yung kay Brother Wendell o yung sa pagpasok ng INC? Kasama yun, bro, kasi tinatanong nila. Pati yung yung pagtalikod. Talagang sila yung contradict sa kanilang pasugo, bro, kasi nandito pasugo Hunyo 1940 page 27. Ano sabi? Papaano ang pag-aalaga at pag-iingat sa pananampalataya? Wala tayong gawin kundi manatili sa mga aral ng Diyos na ating napag-aralan. Ito ang ginawa ng unang iglesia. Sila'y na natiling matibay sa aral ng mga apostol. Ganito rin ang dapat nating gawin. So, hindi pala natalikod. Hindi pala natalikod? Hindi natalikod. So, wala. Kontra-kontra yung pasugo nila na pasugo na. So, sa lahat ng mga nanonood yan, maraming salamat sa lahat ng mga kamandirigma. At patuloy lang po tayo na magsubaybay sa ating programa. God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Chando. Okay, ito naman tayo ngayon kay Brother Romel Palma. Kung nandiyan pa si Brother Romel. Brother Romel, nandiyan ka pa? Brother Romel, gising ka pa? Yes po, nandito po ako. Nakikinig lang. Bro Romel, kung gusto mo sumagot, magsabi ka lang. Nasagot na sana siya kanina, Brother Jando, kaso lang sa pawa ng mga boses natin, kaya hindi na siya napatuloy. Walang problema yun. Kasi nahihiya ko kay Brother Romel na hindi natin napapasagot. Okay lang yun, bro. Nasasapawan kasi sa Brother Romel sa mga boses natin.
May na kasi yung aking microphone eh. Sige, go ahead, bro. But Pagka anyway, I think tawagan mo rin kasi bro Jando pagka may tanong. walang problema yun bro, walang problema yun. Anyway, thank you so much for this wonderful night no na kung saan po mga kapatid ay natuto tayo at sana pakiusap ko na lang kasi kanina napansin ko po na hindi na po yun pagtatanong. Kumbaga nakikipag-discussion po sila. Sana maging stricto din po tayo, no? Pag open cam, okay, open cam sana. No? Para mas maganda kasi marami din po nagre-request kasi na ano hindi na kasi healthy, no? Brother Romel, masyado mabait si Brother Jando kasi sa kanila eh. Oo nga, oo nga. Oo, kasi ano, marami kasing tatanong sa atin na hindi nakabukas yung camera. Kaya pinagbibigyan ko na lang para makapagtanong. Ha? Diapers? Lagi diapers. Yan, no. Thank you so much Magtanggal po. muna. Magtanggal muna ako ng diapers ha. Kayo na muna bahala rito mag-mensahe tuloy paalam. Sige. Babalik na lang ako pagkatapos si Brother Angel. Sige. Go ahead. Alright, tapos na po ako. Ikaw na po, Brother Wendell, hindi pa nakapagpasalamat. Okay, maraming salamat. At saka, yan, maraming salamat Brother Wendell. At saka kay Brother John Ray. Brother John Ray. Yes, Brother Romel Palma, maraming salamat bro. Pasensya ka na bro kung talagang malalakas yung boses namin. Masyado kasing, si Brother Romel, yung boses kasi ni Brother Romel mga kapatid, pang pastoral talaga, parang pari ba? Masyadong malumanay. Si Brother Angel naman, ang boses ni Brother Angel, pang obispo. Pero lumalaban. Pero kami, lalo na ako, Brother Jando, kung sabaga, mga basaguliro. Gayon pa man mga kapatid, no? Sana, kahit ganon, medyo pinapahirapan tayo ng mga ANC kasi ang estilo kasi ng kanilang pagtatanong kung napupunan nyo, putol-putol. Putol-putol. Gagamit ng isang talata, gagamit ng isang talata, gagamit ng isang talata. Ganon ba? So, sana yung mga sagot namin mapag-aralan nyo rin para hindi kayo maguyo, lalo na yung sa katawan ni Kristo. No, kasi sa kanila, ang isang katawan pala, ang isang membro pala, church na yon. Wala pang ganung pahayag ang Biblia na ang isang katawan, i-church ka na. Isabi nga sa unang Korinto 12:19, ang isang bahagi, kung pari-pariyo, hindi na yun katawan. Kung pari-pariyo pala tayo lahat, ako, church na, si Wendell, church na, si Angel, church na, si Romel, church na, hindi na yung katawan. Yan ang sinabi ni St. Paul, 1 Corinthians 12:19. Kaya wrong ang kanyang interpretation sa 1 Corinthians 12:27 na yung mga bahagi, iisa sa katawan ni Kristo. Totoo naman yun. Lahat tayo iisa sa katawan ni Kristo. Ibig sabihin sa simbahan. Pero kung individual ka, hindi ka matatawag na church. Pero totoo yun. 1 Corinthians 3:16-17, we are the temple of God, of course. Ephesians 1:13, ipinagkaloob sa atin ng Holy Spirit. Ephesians 4:30, siya ang tatak ng ating pagkatubos. Kaya we are the temple. Pero hindi nangangahulugan dahil temple of God tayo, church ka na. Hindi po magkaiba po yun. Kinakailangan ng distinction. Kaya nga sabi sa turo ng simbahan, John Ray, yes, Brother Wendell. Ang binasa natin sa unang Juan 2:18, yung bahagi na humihiwalay, tinawag na yun mga antikristo. Pero pag may antikristong humihiwalay, ang tanong, nawala na ba ang hinihiwalayan? Hindi. Sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. Saan yung natalikod? Wala talaga pagkatalikod doon. Kaya maraming salamat sa dagdag, Brother Wendell. Kaya nga, Bro Wendell, Bro Junri, kaya nga di ba tinanong ko, kayo tumalikod ba sa amin, no? Kayo, tsaka si Manalo. Natalikod na ba buong Roman Catholic Church? Hindi naman, di ba? So, correct. Kayo kasi may tumalikod na isang, at saka ang daming ang dami naligaw, natalikod na talaga, iglesia talaga, no? Ang buong iglesia. Natalikod ang buong iglesia, nakakatakot. Nakatakot yun. Natalikod ng buong iglesia. Babasahin nila yan, ay tao pala.
Ako, napakadelikado. At least na maganda yung topic kanina dahil napakaraming iglesia ni Manalo nga, ni Cristo ni Manalo na nagoyo dahil dyan sa talatang yan. Akala nila buong iglesia yon. Back to you, Bro Junry. Pero napansin niyo, Brother Angel at yes, Brother Wendell. John Ray, na yung presentation ko sa mga aklat na pinagputol-putol at pinag-chop-chop, hindi talaga nila tinanong. Hindi tinanong. Nag-iba. Pero gayon pa man, mga kapatid, no, kami po ay talagang sinusubok lang lahat para talaga mapigilan itong pagdami. Kasi kung alam nyo mga kapatid, no, andyan na yung mga CFD, pero parang walang effect. Kasi hindi kasi natitelevise eh. Paglabas ng punto por punto, yung volume ng pagkaharang sa mga naguyo nila, grabe yung reduce. Actually, mas marami pa tayong nakabig. Mas marami tayong nakabig na kita nyo naman yan dahil po sa programang punto por punto. Kaya please pray for us mga kapatid na nawa yung sana maano pa namin ba, ma-enhance pa namin yung aming pag-aaral. Kasi lalo na po ako mga kapatid, pagod sa trabaho, minsan talaga tinatamad na ako magbasa, tinatamad na ako maghanap ng mga reference kasi pagod eh. So please pray for us na pagtibayan sana kami ng banal na Espiritu Santo at tulungan na makahanap ng magagandang referensya at matulungan na makapag-isip ng magagandang argumento panlaban sa mga argumento ng iba. Kasi ang argumento kasi nila pag hindi mo mapigilan, lalabas kasi parang totoo yung mga argumento nila. Kaya, John Ray, yes, Father Wendell. Kung sino man sa inyo na tutulong din na makahanap ng mga importanteng aklat na correct. Namin, dahil alam nyo, kahit maliit ito, sa labas kasi ito in order. Napakamahal talaga. No? Kung matulungan ninyo kami na maghanap pa sa mga hinahanap o meron kayong available, tatanggapin po namin yan. Yan. Maraming salamat, Father Wendell. At dahil doon mga kapatid, see you tomorrow. No? At sa Sabado pala, na-imbitahan ako ni Brother Rasya na harapin ang isang Muslim. No? So, nasettle na yung magiging debate. Ako yung magiging afirmatibo, patunayan ko na salita talaga ng Diyos ang Biblia. So, please pray for me, no, na sana maitayo natin ng maayos ang ating pong tema. So, may ano na ako nito, mayroon na akong bala kasi nakapag-debate na ako nito nung nakaraan na isang Muslim din. So, yung tanong niya na hindi ko naaral ngayon, inaral ko na. So, may sagot na tayo ngayon doon. Kung iba to man sa atin yon, hindi na tayo papas kasi nagpasa ako noon, hindi ko pa naaral yun eh. Pero yun, no, sana maging maganda yung talakayan at maraming salamat. See you tomorrow, same times, same place. Brother Romal?